2019, I was diagnosed with stage 3 breast cancer. I opted conventional treatment sa takot ko na hindi kayanin ng katawan ko ang treatment at maging dahilan para hindi makatapos ang anak ko sa college. Thank God, nakagraduate na ang anak ko, nagka-work na rin, and nag-review na siya noon for his board exam. So all things were going well, but in 2022, nag-recur ang cancer, met sa lungs, liver, and bones. That was stage 4 then. Hindi na ako makahiga dahil sa sobrang sakit ng likod ko. Natutulog ako ng nakaupo or nakaduklok na lang. Hinahabol ang hininga, manas ang right arm, hindi makalakad at makatayo ng matagal at madaling mapagod. Sobrang hirap na ako noon at hindi ko pa sinasabi sa family ko. One night, sa sobrang hirap ng nararamdaman ko, akala ko natutulog na anak ko. Pero narinig pala niya ang panaghoy ko and he messaged me, "Mama, bukas bibigyan kita ng 5K. Magpa-check up ka na at sabihin mo na din kay Lola at Tita yan." True to his word, inabot ng anak ko yung 5K and ako naman sinabi ko na kay Mama na nahihirapan na ako. Nakiusap ako sa Panginoon na huwag niya akong pababayaan at samahan niya ako sa laban na ito. During those times na nahirapan ako, lagi ko iniisip yung nangyari kay Job. God restored everything kay Job. Patuloy siyang nanampalataya at nagtiwala sa Diyos. Bumalik ako sa oncologist ko at sabi niya na need kong magpa-radiation at hanapin ko si Dr. Lantin sa NKTI. Pumunta ako but Dr. Lantin wasn't there. And I prayed and asked God's guidance sa pagpili ng doktor. Maraming requests for labs and diagnostic na kailangan gawin para umabot sa schedule ko na October 5 sa chemo. I was told to undergo 12 cycles of chemo and 18 cycles of targeted therapy. We asked her kung magkano. Ang sabi niya, they have free chemo pero hindi yung targeted ko na nasa 28K ang gamot. But she said she couldn't promise na mag-work for me. Gusto ko nang tumakbo. Saan ko kunin ang 28K? Tapos 18 cycles pa, every 21 days. Kinausap ako ng sister ko na huwag kong isipin ang gagastusin dahil sila na ang bahala. Sinagot niya yung every other treatment which is 9 cycles. Ang sabi niya, bahala na din sila mag-isip kung saan sila lalapit para sa 9 cycles pa. Sabi sa Philippians 4:6, "Do not be anxious for anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God." Habang natutulog ako, si Lord kumilos na. The following morning, tumawag mama ko. Isa sa mga tito namin ang nag-list ng 9 names from the family na able magbigay ng 28K. From 1 to 9, yung 7 and 8 ang wala at yung name niya, nilagay niya sa number 9. Sobrang napaiyak ako sa support ng family ko. On October 3, needed ko magpa-RT-PCR test. Happy and excited ako for my chemo. Kaso at 9 a.m., tumawag ang QC Health Office telling me na nag-positive ako sa COVID. Bumagsak ang mundo ko, hindi para sa akin kung hindi para sa anak ko. Sabi kasi ng QC Health Office, need kaming i-isolate. Paano na ang anak ko? October 8 ang board exam niya. Kung mag-isolate kami, hindi siya makakapag-take ng board exam at paano naman yung hirap at pagod niya sa pag-review. Ang hiniling ko kay Lord ay makatapos lang ang anak ko. Magpapagamot na ako pero sabi nga niya, I can give more than what you asked for. On October 12, lumabas ang result and I'm so happy kasi pumasa ang anak ko. Isa na siyang licensed engineer. After that, on October 25, nag-start na ako sa treatment. And I'm so thankful kasi walang naging hindrance. Even may laboratories ay nakisama. And even sa provisions, more than pa ang binigay ni Lord. Hindi umabot sa punto na kailangan naming mangutang. I am so blessed to have with me my beloved family, especially Mom Sis Melay. They prayed for me, and little did I know na si Mom Sis was asking also sa mga leaders to pray for me. And noong pwede na ako mag-onsite, she even asked Tatay Mans to pray for me.
alam ko na non-stop ang prayer nila para sa akin. So as my family. After all the treatment, 9 cycles of chemotherapy, 18 cycles of targeted therapy, and 31 days of radiation, the cancer came back. At ang masakit doon, both breast nag-positive sa biopsy. Last February 12, I had my PET scan, so waiting for the result. So ngayon, physically okay na ako, nakakakilos ng parang normal lang. Mas peaceful ang mind ko, and whatever I'm facing pa rin, I know that the battle belongs to God. Hindi ko kakayanin without the people who have prayed and showed their love and support. And my family who has been my biggest and strong support system. At si Lord na hindi ako iniwan at hindi ako iiwanan sa battle ko with cancer. I'm Cherry Tauyan, a stage 4 breast cancer survivor, saved by God's grace, strengthened by His love. Celebrate because our God is victorious. Through you, I can do anything. I can do all things because it's you gives me strength. Nothing is impossible.
can do all things. God, that you gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, and strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Mapupurihan mo ang Diyos kung naniniwala ka sa Diyos at sa kaya niyang gawin sa buhay mo dahil sa ginawa na niya sa buhay mo. Come on, praise God! Praise Jesus! Whenever and wherever God is high and lifted up, He draws men nearer Him. He draws men closer to Him. You know what? Lahat kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Ganun ka kamahal ng Diyos. And right now, what is that one thing that you're asking from God? This is God's invitation for you, kapatid. Come. Just come into the presence of God. Be transformed. Be renewed. Experience the goodness and the love of God. Just come unto Him. Come on, just come unto Him. Seek Him. Thank you, God. Thank you, Jesus. We are here to worship you, Lord. We are coming before you because we know you are powerful. We know that you love us, oh God. So hear the cry of your people. Thank you, God. Come taste and see that the Lord is good. His love for me never runs out. Come taste and see that the Lord is good. He's always good. Yes, Lord. Come now and drink and be satisfied. Forgiveness overflowing. Come now and drink, and you will find He's always good. God, you're always good. One say, just one word, just one touch from you, and I believe that you love me, and you are for me, and you hold nothing back from me. Come taste and see that the Lord is good. Come sit at the table of mercy. Come taste and see that the Lord is good. He's all
for us, oh God. You're so good. Thank you, Jesus. And in you, I'll never walk away the same. Oh, I'll never walk away the same. My heart forever rearranged by your love, by your love. I'll never walk away the same. Oh, I'll never walk away the same. My heart forever rearranged by your love, yes, God, by your love. Just one word, just one touch from you, and I believe that you love me and you are for me, and you hold nothing back from me. Just one word, God, just one word, just one touch from you, and I believe that you love me and you are for me, and you hold nothing back from me. And I'll never walk away the same. Oh, I'll never walk away the same. My heart forever rearranged by your love, by your love. I'll never walk away the same. Oh, I'll never walk away the same. My heart forever rearranged by your love, by your love. I'll never walk away the same. Oh, I'll never walk away the same. You are worthy of it all. Yes, lift him up. Thank you, Jesus. You are worthy of it all. Yes, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. If you are God, you're worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, let's give him the glory, because he is worthy of it all. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, you're not just worthy, you're the only one worthy, and that is our declaration today. You are worthy of it all. That's why we lift you high, because you must be high and lifted up in our lives. Thank you, Jesus. Come on, let's give him praise. Let's give him glory as we declare all these things in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus.
Okay, a blessed Sunday to everyone. Lahat ng mga online audience po natin, we want to welcome you. Lagi po natin sinasabi dito po sa Horizon, whether you are online or on-site, no, there are no strangers here. Ibig sabihin, no, there are only friends who haven't met. Pero once nag-join ka na po sa online community natin, you are considered a part of the family. So welcome po sa Horizon family po natin. And today we're going to start a brand new series entitled 3 Words to Rock Your World. Pakilala po sa chat box po natin, 3 words. Yan, no? Bagamat mawawala na po yung element of surprise, pero kailangan po natin ibigyan ng shout-out kung saan po natin nakuha ang inspirasyon nitong seryeng ito. And itong series na to ay galing po, hango sa libro ni Mark Batterson na ayan na po, no? Makikita na siguro ninyo, no? Wala nang sorpresa. Yung 3 words na tinutukoy po natin. And bagamat nakikita na ninyo sa screen, no? Itong 3 words na ito, pero pansinin lang po ninyo, no? These are but ordinary words, no? Ibig sabihin, hindi po siya yung mga superlatives. Kasi baka isipin po natin pag sinabing 3 words to rock your world, baka usually isipin natin ay yung mga salitang awesome, no? Yung mga salitang marvelous, no? O even yung salitang super. Yan, no? Madalas nagagamit na rin po natin yung mga ganyan, no? Kaya minsan baka nawawalan na rin po siya ng saysay o ng meaning, no? Pero kung papansinin po natin, itong 3 words na ito, parang simpleng-simple. Pero maniwala po kayo sa akin, they have the ability, they have the potential to change our world, no? Ngayon, baka narinig na po ninyo itong salitang ito, no? Some people baka arguably, no, sabihin nila hindi naman salita yan, P-months, no? Pero salita po ito. Actually, sa ibang mga dictionary makikita po ninyo itong salitang ito. Usually, naririnig natin ito sa mga magic show, no? Tingnan natin kung naalala pa po ba ninyo yung salitang abracadabra. Ano po ba ang meaning ng abracadabra? Well, baka sabihin ng ibang tao, parang gibberish. Pag sinabing gibberish, yung salita lang, no, pinag-jumble-jumble lang yung mga consonants, yung mga vowels, no, to come up with something that doesn't have meaning. Pero may mga naniniwala po na itong salitang abracadabra actually po ay may kahulugan po, no? Na some of them will even hark back sa mga panahon ng mga Hudyo na baka some people would say itong abracadabra comes from a Jewish term nang ibig sabihin, as I speak, I shall create. No? So, naniniwala po ba kayo na bagamat you and I, malamang hindi natin profession yung pagiging magician. Hindi ka si David Copperfield, no? Hindi ka yung mga kilala o yung mga tanyag, no, na mga mahikero, pero lahat po tayo, no, meron tayong ability to, quote-unquote, abracadabra. No? Sabi po ng salita ng Diyos, Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Wait, teka lang, explain lang po muna natin ang ibig sabihin po nito. Okay? Una, what this verse does not mean. Ha? Hindi po sinasabi ng passage na to na tayo ay magiging parang si God. Na? Kung alam po natin ang scripture, alam natin ang Diyos, nilikha niya ang langit at ang lupa sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Ganun po ka-powerful ang ating Diyos. Well, hindi po tayo si God. Ha? So hindi po tayo pag sinabing boyfriend, magkaka-boyfriend ka na, sayang. No? O kaya mga iba dyan na umaasa, no? Sabihin niyo, pogi, ay wala. Pagtingin niyo sa salamin, basag pa rin po. No? Sorry, diba? It doesn't work that way. No? O yung pag walang pera, no? Hindi po, no? Hindi po ito law of attraction. Hindi po ito na pag binagit ko, pag binigkas ko, or lakasan ko ang pagbigkas, ay magkakaroon ako ng ganito, bahay, kotse, no? Ay hindi po gano'n. No? Pero ano pong ibig sabihin nitong passage na to when it says life and death are in the power of the tongue? Well, hindi siya ibig sabihin na it doesn't literally mean na nag-create po tayo ng something out of nothing. Pero ang ibig po niyang sabihin ay ganito. Yung mga words na sinasabi po natin, no, nagiging self-fulfilling prophecy na quote-unquote, totoo sa buhay natin at maging sa buhay ng mga taong naniniwala
sa atin. Madalas po nga po sabihin ng Tatay Mans po ninyo, you are the greatest prophet of your life. Kasi ganito po yun, ha? Bagamat maraming pangako ang Diyos sa kanyang salita, no? Sabi ng Diyos, no, I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to bless you, to give you a hope and a future. Pero kung lagi mong sinasabi sa sarili mo, wala akong pag-asa, wala akong kwenta, wala akong kinabukasan, guess what? Ano ang mananaig? Ano ang magkakatotoo? Yung salita ng Diyos na bagamat makapangyarihan, o yung salita mo na actually hindi naman biblical, no, hindi nga galing kay God, pero yun ang pinapaniwalaan mo, what will come to pass? No, it's the word that you believe. No, sabi nga po nila, no, whether you believe or you don't believe, what you believe will come to pass. Kung naniniwala ka na hindi ka naniniwala, magkakatotoo yung hindi mo pinapaniwalaan. Yung sinasabi mong, hindi ako graduate, hindi ako mag-aasawa, hindi ako aasenso, no? Hindi ako magiging successful, o maging yung hindi mo pinapaniwalaan, kung yan ang paniwala mo, yan ang magiging totoo sa buhay po natin. Again, tingnan natin tong passage na to, no? Ang sabi po niya, and those who love it. Love what? Yung nga po, depende kung anong minamahal mo, kung anong pinapaniwalaan mo. No? Whether it be death or it be life, no? Ang death daw, no, yung mga words na deadly, yung mga negative na mga salita, o yung mga pangit na salita, may bunga. Pero ang good news po ay yung life, yung mga words na life-giving, yung mga words na uplifting, yung mga words na encouraging. Ito din po ay may bunga. Come on, pakilagay po sa chat box po natin, may bunga, bebe. So yung words pala natin, may bunga. No? So pwedeng sabihin na ang words natin parang binhi, na ito ay tinatanim natin sa buhay man natin o sa buhay ng ibang tao. At kung lagi natin itong sinasabi at ito ay ating pinapaniwalaan, bagamat hindi tayo si God, no? Pero may kapangyarihan ang ating mga salita. O sige po, no? Kung hindi pa pupudpud ang mga daliri po ninyo, lagay po natin sa chat box po natin. Words have power. No? Totoo po yan. No? At siguro by experience, alam din po natin ito. Okay? Alam ko sana na may matrigger po sa atin, pero sige lang, gawin natin example yung sinabi ko po. No? Baka some of you, you're watching and you may actually be already in your 50s. No? Maybe in your 40s or adult ka na. Pero kung tatanong kita, pare, o kaya sis, no? Can you recount to me a memory of one hurtful or painful experience of your life? Hindi po ko magugulat kung mag-open ka, which of course hindi naman natin expect na gagawin niyo yan online, no? Pero kung mag-open ka sa akin, hindi po ako magugulat kung sasabihin niyo sa akin, P-Mans, I still remember the time when I was 5 years old, when I was a small kid, no, when I was a little girl, at sinabihan ako ng, and then fill in the blanks. It could be your parents. It could be your teacher. O pwede nga po, it could just be a stranger na sinabihan ka, pangit ka, B.O.B.O. ka, di ba? Tan-G.A. ka. Kita mo? 20 years later, 30 years later, 40 years later, kita mo, ba't hanggang ngayon naalala mo? And baka nga, some of you, baka hanggang ngayon, no? Yan ang mga words na nag-hold back po sa inyo dun sa magandang plano ng Diyos sa inyo. So see, it doesn't even have to be your own words. It can be words that have been spoken over you. Kaso ang problema, ito yung mga pinaniwalaan po natin. So anong nangyari, kapatid, ha? I hate to say this, pero I have to say this. Ginakain mo yung fruit ng words ng ibang tao. Diba? Sinabihan kang pangit. Eh, ang problema, pinaniwalaan mo. O di kita mo, kailan mo ngayon, diba? Ang totoo niyan, ganda-ganda mo. Diba? Napaka-presentable mo. Many people would want to have what you have. Pero ikaw, pag naglalakad ka, lagi ka nakatingin sa sahig. Hindi ka makatingin sa mata ng ibang tao pag kinakausap mo sila. Ang baba ng iyong self-esteem. Bakit?
matalino ka naman, presentable ka naman, may kaya ka naman. Pero bakit? Kasi pinaniwalaan mo yung salita na sinabi sa'yo, wala kang kwenta, hindi ka maganda, you don't belong, no? You will never become successful. Ayan, yung mga words na yan. No? So see, kita po natin no, gaano katotoo itong Proverbs 18:21. Kaya guys, no, mga online champs, itong Proverbs 18:21, both positive and negative, death or life, pareho pong magkakatotoo. Depende kung ano yung quote-unquote ni-love mo. Kasi sabi doon, those who love it will eat its fruit, no matter what it is that you are eating. Kaya kung tatanungin ko kayo ating mga online champs, no, ano ang mga kinakain po ninyo? Pero kung gagawin natin very specific, ano yung mga words na lagi ninyong sinasabi, binibigkas? Again, whether ito ay over yourself or over others. Nako, diba? Baka after today, ang prayer ko po ay sana after today, no, medyo maging mas discerning tayo, mas intentional, at yes, mas careful tayo sa mga words natin. Kasi ano po yung pinatype ko po sa inyo kanina? Words have power. Na? Ayon sa Oxford English Dictionary, ito po yung binabasa ko po pag wala po akong magawa. Libangan ko lang po ito. Char. Sabi na Oxford Dictionary, there are 100, at least dun sa dictionary na to, of course maraming klaseng mga dictionary, di ba? May mga Merriam-Webster, may mga ganun, na? So may mga, ano pa ba mga dictionary na alam ninyo? Na? So dito sa Oxford English Dictionary, it contains 171,476 words. Wow, di ba? Kayo po, kung tatanungin ko kayo, ilang words ang alam po ninyo? No? Maganda pag-usapan po siguro yan. Ano? Ha? Pero alam din po natin, bagamat ganun kadami ang English word. Of course, English lang to. Hindi pa kasama yung mga Tagalog words. No? O like ako, may Chinese blood. No? Hindi ko kasama yung mga Chinese words, mga French words. English word lang po ang sinama po dito. Kasi English dictionary nga po ito. Pero bagamat ganun kadami ang English words, no? sa daigdig, no? Sabihin na po natin ganun. Pero alam din po natin, not all words are created equal. Again, we know this by experience. Tama po ba? You don't have to be a rocket scientist to know this. Na may mga words na wala lang, neutral, di ba? Oh, may mga words na it doesn't mean anything, no? Kahit bigkasin natin araw-araw, wala po siyang ibig sabihin. Wala siyang epekto, wala siyang impact sa buhay po natin. Pero may mga words po na pag ito, ginamit po natin ito, powerful po ang mga salitang ito. Kaya nga, ang 3 words po to rock your world ay ano, hindi ko sinasabing ito lang ang mga makapangyarihang mga salita. Pero sinasabi po natin at tama po yung author ng libro kung saan natin binase itong series na ito. The 3 powerful words, the 3 words that will rock your world are, please, ano pa yung next, no? Sorry, thanks. Simple words, but very, very powerful. Maniwala po kayo sa akin, mga online champs. Na itong mga salitang ito, these are what I will call pregnant words. Na? Lagay nga po natin sa chat box po natin, buntis ka ba, bebe? Itong mga salitang to, buntis. At manganganak po ito ng mga triplets, quadruplets, at ano yung 10? 10x. Hindi, basta na. I-dictionary nyo na lang kung ilan po yun. Nakukuha po natin, marami pong anak itong 3 salitang ito. Pag ito yung mga words na madalas natin gamitin and we mean it, grabe po ang magiging bunga nito sa buhay po natin. Na? Tanungin ninyo ako sa chat box, bakit? Ayan, no? Yan ang gustong-gusto ko po sa inyo. Napaka-cooperative po talaga ninyo. No? Bakit po? Kasi para sa akin ganito po yan. Yung please, no, is a word of possibility. Hindi nyo alam what lies next to closed doors. Yung akala mo closed doors, pero hindi talaga siya close. Ang totoo niyan, you simply haven't opened it. Baka nakasara in a sense na hindi siya bukas, pero inassume mo agad na sarado to. But you haven't tried knocking. You haven't tried opening. Kasi may mga pintuan na naka-close lang in a sense na hindi siya open, pero hindi siya
locked. Hindi siya nakasara. Hindi siya nakakandado. Pwede siyang buksan. At may mga pintuan, all you have to do is knock, and the door shall be opened unto you. Na? Balikan natin mamaya, no? Pero sige, preview lang muna natin itong serye po natin. Yung sorry na pag-uusapan natin next week, ito naman ay word of humility. Na? It takes strength to say sorry. Kaya ang message natin next Sunday ay the strength of sorry. Na? And then yung thanks naman, the last but not the least. Now we consider this to be a word of serenity. Na? A word of serenity. This is a word na it produces peace, but at the same time, no, this is a word that comes from peace. No? Yung mga tao na secure sa sarili, kaya nila magpasalamat. No? They give credit where credit is due. In-acknowledge nila na na there is no such thing as a self-made person. No? Kung nasan tayo ngayon, yung mga tagumpay, no, na nakamit po natin sa buhay po natin, yan ay dahil we are standing on the shoulders of those who have come before us. Pero next time pa po na po yung sorry, saka yung thanks. Ngayon, mag-focus lang po muna tayo sa please. So, again, lagay po natin sa chat box natin kung pwede, all caps, no? P-L-E-A-S-E. Please. Yan, no? So, ang title na message po natin ngayon, The Power of Please. No? So, may power po ang please. No? So, bago tayo pumunta sa Word of God, no? Human nature lang. Bakit powerful po yung salitang please? No? Bakit powerful po yung mag-ask? Okay, simple lang po. No? Number one, no? Because ang totoo po niyan, no man is an island. No? We all need someone. Tama po ba? I don't care how good you are, how strong you are, how wonderful you are, and you may be that and more. Pero ang totoo niyan, you need somebody. Tama po ba? May mga bagay na talagang hindi mo magagawa mag-isa. Sa English nga, di ba? Narinig na ba ninyo itong kasabihang ito? It takes two to tango. O kita mo, magtatango na nga lang. Hindi mo pa magawang mag-isa. Okay. Mag-asawa. Kung pwede lang mag-asawa mag-isa. Tatagal na kayong kasal at divorced. You cannot marry yourself. You cannot marry by yourself. Tama po ba? At ito, sinasabi rin po natin, you can become a Christian by yourself, but you can never become Christ-like by yourself. Totoo. No? Baka kung nagbasa ka ng Bible at maghimala ang Diyos, no? Pwede makakilala ka kay Lord na walang nag-share ng gospel sa inyo. Pero yung mag-grow into Christ-likeness, to mag-grow into maturity, hindi ka nag-church, wala kang faith community, wala kang life group, wala kang support group, imposible. Paano ko nalaman yan? Kasi si God nga mismo nagsabi kay Adam. Tandaan na po natin, ang context po nito, nung wala pa pong kasalanan, hindi pa pumapasok ang kasalanan sa mundo, ano sabi ni God kay Adam? It's not good for man to be alone. O kita nyo? In a perfect environment. At sino ba karelasyon ni Adam nung time na yon? Si God. So pwedeng sabihin, may personal relationship na si Adam kay God. Pero after that, ano sabi ni God? It's still not good for man to be alone. No? Yan po ang totoo. You cannot make it alone. No? May mga blessings siya. Sige, sabihin na po natin, nakukuha sa hard work. Okay, sige. May mga blessings na nakukuha sa prayer. Kahit na ikaw lang mag-isa nagpe-pray. Pero ito, maniwala ka sa akin, no? Online champ. May mga blessing na hanggang ngayon, hindi mo pa nakakamit, hindi mo pa nakukuha. You know why? Kasi wala kang kasama. Because you have never bothered to ask. Mamaya, pag-usapan po natin yan, ha? So, ano yung katotohanan? We all need someone. Ha? Pangalawa, someone loves you. Oh, yan ang totoo. No, hindi ko alam kung ano ang kalagayan ninyo ngayon, no, online champ. Some of you might feel na walang nagmamahal sa akin. Okay, sige, you keep on saying that, mamaya magiging self-fulfilling prophecy yan. No? O baka kani-kanina lang, bago ka nag-tune in, pinagalitan ka ng nanay mo. Pero, hindi porke pinagalitan ka ng magulang mo, hindi ka na nila mahal. Baka nga, as a matter of fact, the opposite is true.
Tama? Baka kaya ka nga pinagsabihan kasi nga mahal ka. Pati nga si God Alam niyo ba, sabi sa Bible, God disciplines those He hates. No. God disciplines those He loves. See? Diba? Hindi porke pinalo ka, nasabihan ka, kinorek ka ng boss mo, napagalitan ka ng teacher mo, or baka nga sa church, nasabihan ka ng leader mo, medyo nasermonan ka ng pastor mo, ay hindi ako mahal. Diba? Lilipat na ako ng ibang church. Diba? Lilipat na ako ng ibang pamilya. Pwede ba yun? Lilipat na ako ng ibang school. Ganun lang? Ganun lang ba yun? Hindi. No? Tayo lang po kasi minsan matampuhin lang po kasi talaga tayo. No? Kaya stop saying to yourself, nobody loves me. Nobody cares for me. Hindi. Ang totoo niyan, may nagmamahal sa'yo. Yeah, sige. Diba? Aminin na natin, minsan, yung mga taong ine-expect mo magmamahal sa'yo, baka minsan hindi sila. No? O hindi mo nakita o nakuha o naranasan sa kanila yung pagmamahal na ine-expect mo. Pero again, that doesn't mean nobody loves you. May nagmamahal sa'yo. O kaya ba natin i-affirm ang ating sarili? O sige, ito. May challenge po ako sa inyo. Pero ito, para lang sa mga malalakas ang loob at makakapal ang muka. Hindi, joke. Hindi, para lang ito sa mga malalakas ang loob. Kung naniniwala po talaga kayo, may nagmamahal po sa inyo. Sige nga, ilabas po natin to, ilagay natin sa chat box. Lagay niyo sa chat box, somebody loves me. Oh, di ba? Grabe, no? Lakas talaga ng loob. Pero totoo po yan. Kailangan i-affirm din po natin yan. Kasi maraming tao, they live lives of quiet desperation. Di ba? Ang totoo lang, all you have to do is ask. Ayaw mo kasi magtanong, kaya inisip mo, walang nagkikare sa akin. Di ba? Yung nagka-problema ako, walang tumulong sa akin. It's not because nobody cares, but because they did not know. And of course, baka tatampo ka na naman, months dapat alam nila. Kita naman sa mukha ko. Yung mukha mo kasi laging ganyan. Laging nakasimangot. Kaya mga tao, kala nila, hindi, yan lang talaga itsura niyan. Di ba? Ngiti-ngiti ka kasi. Ayusin mo yung pagmumukha mo. Amen. Minsan kasi lagi kang bugnutin, lagi kang masungit. Hindi tuloy ma-distinguish ng tao, hindi ma-discern ng tao kung masaya ka ba o malungkot. Lagi kang ganun ang itsura mo Tapos kung walang nangumusta sa'yo, nobody cares. Di ba? Hindi po. Di ba? Kung may problema ka, magsabi ka. And yes, totoo. Di ba? Sabihin niyo, Pimas, nagsabi naman ako sa leader ko, nagsabi ako sa beshi ko. Yung nga sininson lang ako, di ako pinansin. Okay, yeah, totoo yan. Sometimes the people that we expect to help us, sometimes they do disappoint us. Maging totoo rin po tayo. Pero again, not because the person you're expecting to love you does not love you, it doesn't mean nobody loves you. May nagmamahal sa'yo. For one, sure ako dito, God loves you. Amen? Jesus loves you. Diba? For God so loved the world. Palitan mo yung world ng pangalan mo. He gave His only begotten Son. That whosoever, kasama ka dyan, kapatid, believes in Him shall not perish but have everlasting life. So may nagmamahal sa'yo. All you have to do is ask. And ang totoo din kasi niyan, lahat kasi tayo busy. Pero again hindi porke busy ako, hindi na kita mahal. Di ba? Pero kung magsabi ka, mag-chat ka, mag-text ka, mag-SOS ka, di ba? Sabi nga ng isang kanta, just call my name. Next naman. And I'll be there. O, di ba? Ito yan na totoo. Kaya wag din tayo yung nahihiya kasi minsan ayaw kasi natin maging pabigat. O tapos, kung walang tumulong sa atin, sasabihin natin, walang nagmamahal sa akin. Walang nagmamalasakit sa akin. Hindi. Hindi ka kasi humihingi ng tulong. And ito, number 3, dikit na po natin to. Ang totoo niyan, maraming tao sa buhay mo. Yes, maniwala ka, Horizon Champ. Many people hindi burden, hindi pressure, hindi istorbo, kundi privilege sa kanila, tulungan ka. Yun po ang totoo. Tayo lang minsan nahihiya tayo lang minsan yung minsan yung limiting mindset o baka nga negative mindset, yung lagi natin isip, ayoko maging pabigat, di ba? Ayoko maging burden sa iba, hindi mo lang alam.
kaligayahan, katuwaan ng iba, tulungan ka. Even nga sa Bible Alam po ba ninyo, sa Bible sabi po, no, it is God's good pleasure to give you His gifts. O baka pati si God, pinag-isipan natin ng masama. No? Nagising ka this day. Ano sabi mo, Lord, nagsayang ka lang ng hangin para sa akin. O hindi po. Kaligayahan ng Diyos, bigyan ka ng oxygen. Kaligayahan ng Diyos na humihinga ka pa hanggang ngayon. Kaligayahan ng Diyos, na pagpalaing ka. So see, stop looking down on yourself. Stop thinking na nobody cares for you. No? Not only does someone care for you, but believe it or not, it will be their privilege to help you, to care for you, to bless you. O amen po ba tayo dyan? Come on, kung meron po akong kausap dyan at nangungusap po itong word ng Diyos po sa inyo, pwede po ba natin i-type sa chat box, Amen. Pag nag-amen kayo, ibig sabihin, you are affirming, not what I am saying, but you are affirming that God is speaking to you that indeed, if nothing else, God loves you. Di ba? So, meron lang po tayong konting anecdote, no? Speaking of feeling important, meron pong kwento na itong si Jeannie Jerome. No? Ayan, nakita po ninyo sa screen. No? Doon yung caption po niya, yung description kung sino po siya. Siya po yung nanay ni Winston Churchill, yung kapitbahay ko po. Na? So, si Jeannie Jerome, dahil nanay siya ng Prime Minister, so sanay po siya na bumibisita sa bahay po nila ay mga kilalang tao, mga VIPs. No? So, she recounts na one time she had 2 Prime Ministers in her home. No? Ito po yung isa rin pong Prime Minister ng Great Britain, si William Gladstone, at yung isa naman ay yung Prime Minister ng Israel na si Benjamin Disraeli. So dahil siyempre nanay siya ni Churchill, so ine-entertain po niya itong mga politicians na ito, itong mga VIPs na ito, na mga very important people. Na, at interestingly, ang kwento po niya ganito. Sabi niya, alam mo itong si Gladstone at si Disraeli, may similarity. Pareho silang matalino. Pareho silang magaling. Pareho silang charming. Pero meron din ako na-detect na difference po nila. Alam niyo ano po yung difference nila? At least according sa nanay ni Winston Churchill, sabi niya ganito, listen carefully to me. Sabi niya ganito, si Gladstone, pag nakausap mo, you will come away impressed. Kasi ang dami-dami niyang alam. No? Halos lahat ng topic, may alam siya. No? So baga ba, well-read, well-rounded po siguro, no? Versatile, parang halos lahat ng topic, kahit anong subject, may alam si Gladstone. So, you would really feel na you are in the presence of a very important person. Yan po ang description ni Jeannie kay William Gladstone. Pero alam po ba ninyo, ano ang impression naman niya kay Benjamin Disraeli? Sabi niya ganito, pero si Disraeli iba. Sa totoo lang, kahit na matalino, magaling, masarap kausap si Gladstone, mas gusto ko kausap si Disraeli. Alam po ba ninyo bakit? Kasi si Disraeli ganito. Pagkasama mo si Disraeli, he would make you feel like you are the most important person in the world. Nakita po ninyo? Ano ka? Online champ. Are you a Gladstone? Or are you a Disraeli? Pagkausap mo ang tao, do people live away impressed with you? Hindi naman siguro masama yun, diba? Kung magaling ka talaga, di magaling ka. Pero, do you go out of your way to make other people feel na sila ang importante at hindi ikaw? Parang ganito, no? When you go into a room, ano ang sinisigaw ng body language nyo? Yung facial expression ninyo. O baka minsan nga pati words ninyo. Di ba? Kayo ba yung medyo takaw pansin? Here I am! No? Or kayo yung tao na pagpasok nyo sa kwarto, may hinahanap agad kayo na kukumustahin. No? May hinahanap agad kayo na gusto nyong i-bless. No? Gusto nyo na i-lift up. Gusto nyo na ma-feel nila. Hindi ikaw na importante sila. Kaya pag nakita mo sila, imbis na, oy, nandito ako! Kundi, oy, nandiyan ka pala! No? Bakit natin po kunento po ito? So, again, ano yung distinction po? Are you a here I am person?
or are you a there you are person? Na? So ang point po natin ganito, totoo po, no? Nobody is too important not to need help. Kasi baka may mga nanonood po sa atin ngayon sa online, baka ganun ang feeling po ninyo. Ha? Hindi natin inaalis, hindi natin invalidate yung galing mo, yung talino mo, yung edukasyon mo, yung narating mo. Lahat yan blessing ni God. But at the same time, if right now, no, you are feeling down, you are feeling weary, no, you are feeling alone, huwag kang mahiya humingi ng tulong because nobody is too important not to need help. Pero, baka may kausap din po ako na ang feeling naman ninyo, P-Mans, I'm nobody. I have nothing to offer. No? Mababa lang aking pinag-aralan, di ba? Hindi ako yung matalinong tao, yung mga ganun po, di ba? Pero ang totoo niyan, you also don't have to be important to help somebody important. Nakuha po natin, ang mahalaga ay available ka, humingi ng tulong kung kailangan mo, at huwag mo rin malitin ang sarili mo. Kaya mo rin tumulong ng iba. Tama po ba? Kasi sabi po sa Bible, alam niyo sabi ni Jesus, no, if you give a cup of water, even to the least of my disciples, I tell you, you will not lose your reward. Anong sabihin? Kunyari lang, ang pinaka magagawa nyo na lang na tulong sa ibang tao ay mag-alok ng isang basong tubig. Pero kung maging yun ay mahalaga. Maging yun ay, sabi ni God, you will not lose your reward. Kasi, ayun nga ang point Baka isang basong tubig na lang nga ma-offer natin sa iba, hindi pa natin in-offer. Kasi feeling mo, hindi mahalaga. Hindi mo alam, yung taong yun, pala, uhaw na. Di ba? At nung time na yun, hindi niya kailangan ng pera, kailangan niya tubig. So, lagi mo sinasabi, wala akong pera. Pero meron ka palang tubig. Biro mo, yung kailangan mo, yun pala ang, yung meron ka, yun pala ang kailangan ng tao, pero you are too insecure to help. Pero yun nga di ba? Diba? Mag-offer ka lang na, can I get you a glass of water? Pag sinabi niya, hindi, okay lang ako. Di okay, wala, no harm, no foul. Wala pong nawala. Pero yung pala, pag sinabi niya, tamang-tama, alam mo, namamalat ako, namamaus ako, kaya alam mo, kanina pa ako uhaw na uhaw. O salamat, di ba? Pag inom niya ng tubig, wow, di ba? Para masigit pa kaysa sa ginto, at least at that time. See? So ano point po natin? Kung anong meron ka, i-offer mo. At kung ano ang wala ka, hingiin mo. Ganun tayo. May mga times na ikaw ang meron. At yung ibang tao, it so happens sila yung wala. Di i-offer mo kung anong meron ka. Hindi naman sinabi ng Diyos, i-offer mo yung wala ka Kung ano lang meron ka. At pangalawa, kung ano naman ang wala ka ngayon, di ba? Huwag mo isipin na madamot ang Diyos. Huwag mo isipin na dinaya ka ng Diyos. No. Baka gusto ng Diyos, mag-practice din po tayo ng community, matuto rin po tayo humingi ng tulong sa iba, kasi ang answer sa prayer mo, pinadaan ng Diyos sa kamay ng iba. Nakuha po natin, So, tuloy po natin, ang ating pag-uusap. This time, let's go to the Scripture. Magbibigay lang po tayo ng 2 halimbawa ng asking for help, yung value at yung virtue ng asking for help. O, lagay po natin sa chat box 2 examples. So, yung 2 examples na yan, yung isa po ay kukunin natin sa Old Testament at yung isa naman kukunin natin sa New Testament. O, are you ready for the Word of God? Kung ready po kayo, lagay niyo sa chat box, ready. Ayan, Mga iba nag-consult pa talaga ng dictionary. Okay, sige. Tingnan po natin ito, Itong 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. O, bigyan ko po muna kayo ng preview bago ko po ito basahin. Ito po ay kwento ng si propetang Elisha. Lagay po natin sa chat box, Elisha, E-L-I-S-H-A. So, huwag tayo magkamalito, hindi ito si Elijah, na ang kanyang mentor, ang kanyang predecessor. Alam po ba ninyo, one time, hindi naman sa wala akong magawa, kundi talaga na-curious po ako. Kasi sabi po sa Bible, si Elisha daw, na-inherit niya yung double portion ng anointing ni Elijah. Okay? And so, na-curious po ako. So, binilang ko po talaga, sa scripture, ilan ang miracles ni Elijah at ilan ang miracles ni Elisha. Alam niyo ano na-discover ko? Nung binilang ko po,
Sa count ko, si Elijah ay may 8 recorded miracles. 8, 8. Okay? At nung binilang ko yung miracles ni Elisha, baka gugulat po kayo. Alam nyo ilan? 16. Eksakto, doble po talaga. Hindi ko sinabing yun lang ang mga miracles nila, pero yung ni-record sa Bible, totoo nga, no? Mukhang talagang na-inherit literally ni Elisha yung double portion ng anointing ni Elijah. Kasi si Elijah 8, at least na naka-record, si Elisha 16 times 2. Ngayon, ba't ko po sinasabi yan? So alam po natin, powerful si Elisha. Amen? No? Kasi nadoble niya yung miracles ng kanyang mentor, no? Ng kanyang predecessor, no? Na si Elijah, the mightiest prophet of Israel. Pero, tingnan po ninyo to, nung may lumapit kay Elisha, naghimala ba ang Diyos? Opo. Pero pansinin po ninyo, kung paano po pinadala o pinadaan ng Diyos at maging ni Elisha ang milagro. O basahin po natin to, no? 2 Kings 4 verse 1, ano po sabi? The wife of one of the sons of the prophets cried to Elisha. No? So asawa po ito ng, sabihin natin, isa sa mga propeta o isa sa mga dinidisciple ni Elisha. No? Sabi niya, your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord. But the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. No? Hindi natin alam ano ang circumstances itong kwentong ito, pero itong disciple ni Elisha na propeta namatay at ang naiwan ay utang. So, sisingilin na po sila ng creditor at kung wala po silang pambayad, ang magiging pambayad po ay yung 2 anak nung prophet na namatay. So isipin po ninyo yung wife. No, widow na nga siya, 'di ba? Kasi namatayan po siya ng husband, tapos mawawala pa, kukunin pa sa kanya yung 2 anak niya. Sobrang kawawa naman nitong babaeng ito. So lumapit po siya kay Elisha. Ano po sabi ni Elisha? Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what have you in the house?" So binalik ni Elisha, bago ka lumapit sa akin, tanungin muna kita, anong meron ka? Ano sabi po niya? Your servant has nothing in the house except a jar of oil. Din lang po meron siya, isang jar of oil. Na? And then, baka magulat po kayo. Ano sabi ni Elisha? Akin na, i-lay hands ko, i-bless ko. Tapos, no, ano pong sabi niya? Elisha said, go outside. And then kita po ninyo sa screen po, yung naka-bold na kulay yellow. Go, borrow vessels from all your neighbors. Empty vessels and not too few. Saan daw o paano daw papadaanin, paparamihin yung milagro ng Diyos? Sa mga neighbors. See? Ano po tawag dyan? The power of ask. The power of please. Kung hindi po tayo marunong makipagkapwa-tao, kung hindi po tayo marunong makiusap, kung tayo po medyo ma-pride ng konti, gusto natin tayo lang at ng Diyos. O kaya, pwede naman natin sabihin sa propeta, Elisha, di ba powerful ka? Yung anointing ni Elijah nasa sayo, times 2 pa. Ba't kailangan ko pa dumaan sa mga kapitbahay? Ba't kailangan ko pa maghiram ng mga empty vessels? Hindi ko alam. Pero malamang ito nga, siguro nga, kasi alam ng Lord, one day, magpipreach si Pimans ng message about please. At para may illustration, ayan, meron po talagang perfect example mula sa salita ng Diyos na yes, can God do miracles directly? Of course! Pero baka may mga times na ang miracle ay nasa kamay ng ibang tao. At para makuha mo, ma-access mo yung miracle na yon, all you have to do is ask. All you have to do is say to another person, please. Na? Marunong tayo makiusap, marunong tayo makipagkapwa-tao, marunong din po tayong humingi. Nakuha po natin, ha? And so, in fairness dito sa widow, itong wife ng propetang namatay, ginawa po niya, sinunod po niya ang utos ni Elisha. Ano po nangyari?
Then, sabi ni Elisha sa kanya, pag nakahiram ka na, nakahingi ka na, go in, shut the door behind yourself and your sons, and you pour into all these vessels. And when one is full, set it aside. Sabi sa verse 5. So she went from him, shut the door between her and her sons, and she poured what she borrowed from her neighbors. And then, nung naubos na, yung sinabi sa mga anak niya, bring me another vessel. Sabi ng mga anak niya, Mama, there is not another. Ibig sabihin, lahat ng mga vessel na puno na. Hindi natin alam hanggang saan po napuno. Hindi binanggit kung ilang number of jars, empty jars ang nahiraman, nahingi ni widow. Pero mukhang sapat na po ito. Paano po natin nalaman? Kasi sabi po sa verse 7, when she came and told the man of God, sabi po ni Elisha, naubos na? Paano yan? Kulang pa. Hindi, ano sabi niya? Go, sell the oil, and pay your debts. Hindi natin alam magkano ang utang nitong widow. Pero mukhang it's big enough na ang pambayad, hindi isa, kundi 2 anak na lalaki. No, ano po Pasensya na yung mga girls. Pero sa Bible times, mas malaki yung value ng mga lalaki kaysa sa babae. Of course, hindi naman totoo yun, pero sa panahon lang kasi nila, ganun lang po talaga sila tumingin. Talagang nung panahon ng Old Testament lalo, talagang may discrimination laban sa mga babae. Pero siyempre, mga babae, alam natin, mahalaga rin po kayo. Amen po ba tayo dyan? Pero ito, anong pambayad? Hindi isang lalaki, 2 lalaki. Di ibig sabihin, medyo malaki-laki yung utang. The fact na sabi ni Elisha, sige, tumigil na yung oil, wala ng jar, okay na rin. Kasi nagawa mo naman ng lahat. Sabi niya, go and pay your debt. So ibig sabihin, mukhang marami din siyang nahingian, marami siyang please, marami siyang ask. To the point na sapat na pambayad ng utang and may natira pa. See? And ano sabi ni Elisha? You can live on the rest. Nakuha po natin. Ano po kaya kung yung babae, like some of us, hindi marunong humingi? Medyo ma-pride. Ayaw humingi ng tulong. Ayaw maging, quote-unquote, pabigat sa iba. Pero ano mangyayari? Buti na lang, we never have to ask that question kasi yung babae sumunod dun sa utos ng propeta. Diba? Huwag po tayo magugulat na minsan nagpe-pray po tayo ng direct healing, pero ang healing natin papadaanin ng Diyos sa iba. Opo, di ba? Minsan wala tayong pera, hingi tayo directly kay God, hindi po mali yun, hindi masama yun, pero baka minsan, di ba? Sabi ng Lord, anak, ihingi mo sa ibang tao. Di ba? O kaya, manghiram ka ng ganung gamit. And then pagtapos, siyempre, isusoli mo, pero gamitin mo yung hiniram mo. Di ba? Si Jesus nga nang hiram ng bangka si Jesus na po yun Pero sinoli naman po ni Jesus. At nung sinoli naman ni Jesus yung bangka, may interest pa. Di ba? Kasi prior to that, sila Peter, walang nahuling isda. Nung sinoli ni Jesus yung bangka, hindi papayag si Jesus na ganun-ganun lang. Sabi niya, Peter, go into the deep and so that you will have a catch of fish. Pero ang point natin, si Jesus hindi rin po nahihiyang humingi. Si Jesus marunong mag-ask. Ikaw ba, bebe? Marunong ka ba mag-ask? Baka magaling ka mag-pray. Pero baka nakakalimutan natin, part ng prayer ay asking. So minsan, akala mo wala, yung pala, meron. Pero in this case, hindi lang meron yung 1 jar of oil, yung widow. Anong meron siya? Marami siyang kaibigan. See? Maraming tao nagmamahal sa kanya. Maraming tao nagmamalasakit sa kanya. The fact na pinahiram nila yung kanilang mga empty jars. Mara, hindi nila alam para saan yun. Diba? Pero little did they know, God was about to do a miracle from the things that she borrowed. Nakuha po natin, di ba? Kaya napakahalaga rin po yung neighboring. Ibig sabihin, tayo mga Christian, dapat hindi lang po tayo makadiyos, tayo din po ay makatao. Marunong din po dapat tayo makipagkapwa-tao. Ito Pero kunyari lang, hindi ko naman sinasabing, iba sa atin, allergic sa politics, napaso na sa politics. Pero kunyari lang,
ito lang, tanongin ko sa iyo, bebe. Kung mangangampanya ka, o kahit na barangay tanod, mananalo ka ba? Una, kilala ka ba? O, di ba? Baka dami mong kapitbahay, pero wala ang nakakilala sa iyo. Di ba? Kasi ang sungit-sungit natin. Bakit sabihin mo, Bimans ako, church, bahay, church, bahay, church, bahay. Kilala ka sa church, pero hindi ka kilala ng kapitbahay. Kung ang miracle mo, papadaanin ni Lord, hindi sa churchmates mo, kundi sa mga neighbors mo. Di ba? Paano yung mga churchmates mo? Wala silang empty jars. Di ba? Puro sila, hallelujah, praise the Lord. Wala silang empty jar. Yung empty jar, nasa kamay ng mga kapitbahay mo. Pero wala kang relationship sa mga classmates mo. Wala kang relationship sa mga office mates mo. Di ba? Gusto mo lang, kaibigan mo, mga kapwa Christian mo. Paano po? Kung minsan, papadaanin ng Diyos ang milagro mo sa pamamagitan ng mga tao na hindi mo katulad. So, akala mo, wala, pero meron. Pero ano ang meron? Kaibigan. Ano ang meron? Relationship. Sabi nga po nila, di ba? Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Dagdagan ko din po. Tell me who your friends are, I'll tell you who you will become. Somebody said also, if you want to know how rich you are, don't count your money, kasi you have none. But count your friends. Pakilagay po sa chat box. Kung ito ang basehan natin ng yaman, rich ka ba, bebe? Come on, tanong natin sa chat box. Rich ka ba, bebe? Sa friendship. Amen? Of course, alam ko yung inisip niyo, ay, Pimans, yayaman ako nito kasi marami akong kaibigan na pwedeng pag-utangan. Hindi po yun. Pwede humingi ng tulong pero wag po tayo manguutang. Amen ba tayo dyan? Pero yung mga uri ng mga kaibigan natin, mga klase ng kaibigan natin, and yes, maging yung dami ng mga kaibigan po natin, ito magdedetermine ng mga blessings po natin. Amen? Makipagkaibigan. At kung marami kang kaibigan, what are friends for? Diba? Hindi naman sa ginagamit mo sila. Pero kaya nga din sila nandyan kasi pag ikaw yung nangailangan, nandyan sila para sa'yo. And hopefully, pag sila naman ang nangailangan, nandyan ka para sa kanila. Pero you have to learn to ask. Pero teka lang bago natin iwan tong kwentong ito. Iba po yung asking assistance na okay lang po sa Bible at yung asking for dole out. Sabi po sa Bible, those who do not work shall not eat. Ayan po hindi po kinokondone sa Biblia yung katamaran. So, kung ano man ang dahilan, kung sa kwento natin kanina, bakit na baon sa utang yung propeta? Hindi ko po alam kasi hindi po kinento sa atin yung circumstance. Pero one thing we can be sure of, hindi po dahil ito sa katamaran. Hindi natin alam ba kung may mga circumstances beyond their control, kaya naging mahirap sila, at least pansamantalang naging mahirap sila, nabaon sa utang. Pero alam natin, makikita natin dun sa character ng widow at maging mga anak niya, pinagtrabahuhan po nila yung miracle nila. Pansin po ninyo, kasi nagtrabaho po sila nag-aas sila ng mga empty jars of oil, tapos from yung one oil na meron sila, pour sila ng pour, parang miracle of the 5,000, ng feeding ng 5,000, hindi na ubos, hanggat may empty jar, hindi na ubos yung oil. Hindi nga natin alam kung ilang libo pong jar ang napuno po nila. Pero ibig sabihin, malamang ilang oras po yun. Tama? Ibig sabihin, masipag po sila. O pwede po ba natin lagay po sa chat box, sipagan mo, bebe. Asking for help does not mean or does not condone laziness. Kasi baka mamaya, i-extreme naman natin tong mensahe. Ay, sabi ni Pimans, hingi daw ako ng tulong. Diba? Huwag ako mahiya na humingi ng tulong sa iba. To the point naman na ikaw, hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo. Siyempre dapat maging masipag din po tayo. Ang sinasabi lang natin, minsan kahit anong sipag natin, may mga bagay talaga na nadadown tayo. May mga bagay talaga na mga things beyond our control na kailangan pa rin po natin ng tulong, ng prayer, ng assistance, ng encouragement ng ibang tao. Okay. Punta naman tayo sa pangalawang example. What better way than to, ang gagawin nating model, walang iba kundi si Jesus Christ mismo.
Now, I know what you're thinking. No? Iniisip nyo, siyempre, si Jesus, sanay siya na hinihingian siya. Pero wait, no? Kayo naman, no? Sobrang jumping kayo to conclusion. Etong example na ibibigay ko, baliktad. Ha? Nagsimula itong kwentong to, hindi po si Jesus ang hiningan. Si Jesus ang nanghingi. O kita po ninyo, Jesus na yan, ha? Anak po ng Diyos, Almighty God, all-sufficient Son of God. Pero itong kwentong to, nagsimula nung kumausap siya ng isang Samaritan woman. Ano po sabi? John chapter 4 verse 7. A woman from Samaria came to draw water, and Jesus said to her, "Give me a drink." Kung si Jesus hindi nahihiya humingi ng tulong, si Jesus hindi nahihiya humingi ng tubig, ikaw pa kaya? No? So pakilagay po sa chat box, walang hiya, bebe. Pero teka, may context po ito, ha? So ibig sabihin, huwag ka nang mahiya. Ha? Hindi ko sinabing maging walang hiya ka. Ha? Kung si Jesus hindi nahihiya humingi ng tulong, bakit tayo nahihiya? Baka mamaya hindi nahiya yan, ha? Pride na yan. Of course, alam natin, sineset up lang ni Jesus itong babae for a miracle. So, alam mo siguro na yung kwento, di ba? We will not go through the whole passage, no? Pero ang kwento po nito, humingi si Jesus ng tubig, ng inumin dito sa babae ito, nagulat yung babae. Kasi yung babae ay Samaritana. At yung mga Hudyo, hindi po lumalapit sa mga Samaritan. Ito si Jesus, hindi lang siya lumapit sa Samaritan woman na to, humingi pa siya ng tulong. Kaya sobrang namangha yung babae na sabi niya, ha? Hudyo ka, di ba? Kasi siguro na features si Jesus, di ba? Hudyo ka, lumapit ka sa akin, Samaritana ako, second-class citizen. Tapos humingi ka pa ng tubig sa akin. Wow, such humility. Na, yung ganong klaseng humility nakaka-attract. Nagkwentuhan po sila, tinanong siya sabi ni Jesus sa kanya, tawagin mo yung asawa mo. Medyo sabi nung babae, next topic please. Diba? Sabi niya, wala akong asawa. At sabi ni Jesus, hindi ka nagsisinungaling, pero hindi ka rin nagsasabi ng totoo. Kasi ang totoo niyan, meron ka ng 3, 4 na asawa. At yung sinasamahan mo ngayon, hindi mo pa asawa. Imbis na ma-offend, sabi ng babae, paano mo nalaman ito? Ngayon lang tayo nagtagpo. Tapos yun na, nagpakilala si Jesus na ako ang hinihintay ninyong Messiah. Kasi kahit ng mga Samaritana, to their credit, they were also looking for the coming Messiah. At na-born again po siya, nakilala siya kay Jesus. Ano pong ending? In the end, siya rin po ang na-bless. At hindi lang po siya, pati yung mga kapwa niyang mga Samaritans ay na-bless din po. Doon po nagtapos yung kwento. In John chapter 4, 39-42, many Samaritans from that town believed in Him. Sino yung Him? Siyempre si Jesus. Because of the woman's testimony. Ano sabi niya? He told me all that I ever did. Imbis na na-offend siya, masaktan siya, mag-hold siya ng offense. Ano sabi niya? Namangha siya na, paano mo ako kilala? Ba't alam mo yung mga aking mga nakaraan? So, through that, nakilala siya kay Jesus. Then, pati yung mga kasamahan niya, na sabi po dito, when the Samaritans came to Jesus, they asked Him. Kita mo? Ask. See? Pakiusapan mo kasi ang Diyos. Huwag ka mag-demand. Pakiusapan mo, pero makiusap ka. Kasi may mga iba naman sa atin, di ba? Pag di natin kaya, di rin natin pinapasa Diyos. We don't ask. Ito mga Samaritan, again in fairness, they ask Jesus. Ask Jesus what? To stay with them. And ito mo, siguro ina-expect nila, Jesus, alis ka na ba? Stay ka naman konti. Di ba? Kasi again, alam natin, ang mga Samaritan, nahihiya po silang lumapit sa mga Jew. Kasi they consider themselves at pinaparamdam din sa kanila ng mga Jew na sila ay second-class citizen. Pero ito, naglakas loob po sila. Pakilagay po sa chat box, maglakas loob ka, bebe. O sige, ano lang natin, kapalan mo mukha mo. Yun din po yun eh. Kinapalan ng mga Samaritan ang mukha nila, humingi sila ng favor kay Jesus. See? As begets as. Request begets request. Humility begets humility. Si Jesus una nag-ask ng tubig. Later, nung nakita nila, itong Hudyong to iba.
Hindi to suplado, unlike ibang mga Hudyo na minamaliit tayo, no? Ang baba ng tingin sa atin. Ito hindi. No? Kaya nag-ask sila, Jesus, baka pwede ka pa magstay. Siguro na-expect nila, hindi natin alam. Baka nag-expect sila mag-stay si Jesus another 2 hours, 3 hours. Pero little did they know, the God that they came to is a generous God. Minsan nag-expect ka lang ng 2 oras ng time ni Jesus. Ibibigay sa iyo ni Jesus 2 araw. Kasi sabi po rito na Jesus stayed for 2 days. See? Mamimiss natin yung generosity ng Diyos kung hindi tayo marunong humingi sa Diyos. And then, many more believe because of His word. Ang ganda po nito, natapusin ko itong verse 42. They said to the woman, it is no longer because of what you said that we believe. Kasi kanina, naniwala sila sa testimony nung babae. Pero ano sabi nila in the end? For we have heard for ourselves and we now know that this is indeed the Savior of the world. See? Isang kwentong nagsimula sa hingi, ask, natapos sa hingi, at ang pinaka-ending, lahat. Kung di man siguro lahat, marami ang naligtas dahil marunong silang humingi. See? Ano po lesson niyan? You can never outgive God. Na? Si God, minsan may hihingin sa'yo. Minsan sabihin ni God sa'yo, anak, bigay mo sa akin yung 10%. Ikaw naman, pati 10% pinagdamot mo kay God. Hindi mo alam, ibabalik ni God 200%. Minsan hihingi God yung oras mo, yung lakas mo. Ikaw naman, Lord, busy na ako. Wala na akong time na mag-ministry pa. Wala na akong time mag-disciple pa. Di ba? Pero dahil pinagkaila natin sa kay God, yung konting hinihingi niya, hindi mo alam. No? Ikaw ang naka-miss. Kasi ang nawala sa atin, hindi natin naranasan yung generosity ng Diyos. Kita mo? Humingi si Jesus ng basong ng tubig. Just a drink. Ang kapalit naman, di ba sabi ni Jesus, if you know me, you would ask me, because if you ask from me, you will receive water, wherein if you drink this water, you will never thirst again. Sabi nung Samaritan, meron bang nag-o-offer ng tubig na pag ininom mo, di ka na mauhaw? Sabi ni Jesus, I am He. Di ba? Ang totoo niyan, di naman talaga kailangan ni Jesus ng 10% natin. Di naman kailangan ni Jesus yung 2 oras natin sa isang linggo. Hindi naman actually kaya. Kasi ang totoo niyan, kaya ni Jesus i-accomplish yung purpose niya with or without us. Amen? Pero, ang hindi natin alam, when Jesus asks something from us, it is to set us up for a greater miracle. It is to set us up for a greater blessing. Amen po ba tayo dyan? Ngayon, bago po tayo dumako sa big idea po natin, I just want us to watch this short video. Ito ay kinuha po natin sa HBO na series. Tapos na po siya ngayon. No? Hindi ko alam ilang seasons po siya tumakbo, but it was a very highly acclaimed series. No? Na it's a series entitled Ted Lasso. No? Na it's about isang parang, kasi football coach po siya, pero wala po sa itsura, kasi mukhang parang tambay lang no? Pero kaya, nung nagko-coach siya ng football, kahit na naging successful yung team, marami po dun sa town, lalo yung mga mayayaman at yung mga mayayabang, medyo mababa po ang tingin po sa kanya. Panurin po ninyo itong scene na ito at marami po tayong matututunan sa eksenang ito. Let's watch this video. You know, Rupert, guys have underestimated me my entire life. And for years, I never understood why. It used to really bother me. But then one day, I was driving my little boy to school, and I saw this quote by Walt Whitman. It was painted on the wall there. It said, "Be curious, not judgmental." And I like that. So I get back in my car, and I'm driving to work, and all of a sudden, it hits me. All them fellas that used to belittle me, not a single one of them were curious. You know, they thought they had everything all figured out, so they judged everything, and they judged everyone.
And I realized that they're underestimating me. Who I was had nothing to do with it. Because if they were curious, they would ask questions. You know? Questions like, have you played a lot of darts, Ted? Which I would have answered, yes, sir. Every Sunday afternoon at a sports bar with my father from age 10 till I was 16 when he passed away. Barbecue sauce. Wow, ano po sabi ni Ted Lasso po sa atin, no? Stay curious, na? Stop judging. Pwede po ba natin lagay sa chat box po natin, stay curious. May kinalaman po yan sa topic po natin, no? The power of ask. No? Ganun po kahalaga. Kasi minsan di tayo nagtatanong kasi nga nauna na yung judgment. No? We judge a book by its cover, we judge by outward appearance. No? Pero what if we stay curious and ask? No? Ano ang background ng taong to? No? May mga nakita tayong hindi maganda sa kanya, pero have we ever bothered to ask, paano siya naging ganun? No? Ano ang kanyang mga nakaraan? Ano ang kanyang mga pinagdaanan? No? So stay curious. Makakatulong po yan sa atin. No? Para later on, no, we will become a person, instead of judgment, but at least a person of curiosity. Pag naging curious po tayo, and we begin to ask, maraming mga revelations that will come our way. Hindi lang mula sa Diyos, but maging sa mga tao. Na minsan, baka lagi mong kasama, but you never bother to ask them about their background, about their interests, about their hobbies, about their passion, about their dreams. No? Kaya minsan, ganun lang ang tingin mo sa kanya. Yan, janitor yan sa office namin. Ito, matagal na empleyado na dito sa ito, teacher namin. Ganun lang. Pero hindi mo alam, there is so much more, diba, than meets the eye. Sabi nga ng Transformers. Na? So, begin to ask. Stay curious. Ready po ba tayo sa mga gospel po natin? Kung ready po tayo sa gospel natin, type lang po natin sa chat box, gospel. Para alam ko po na ready na po tayo makinig sa gospel po natin. Our gospel is taken from Luke chapter 11, verse 9 to 10. Si Jesus, again, ano po sabi niya? Again, I tell you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. Kulit, no? Diba? Pag hindi daw makuha sa paghingi, baka makuha sa paghanap. Pero pag kulang pa yung hanap, hindi sinabi, give up, kundi kumatok po tayo. Kasi ang totoo po niyan, God is more than willing to give. Paano ko nalaman yan? Kasi tuloy natin pagbabasa sa verse 10. Sabi ni Jesus, for everyone, pwede ba natin lagay sa chat box? Everyone. Everyone daw. Hindi lang po mga pastor. Hindi lang po mga elders. Hindi lang po mga leaders. Everyone. Everyone who Everyone who asks, receive. Everyone who seeks, finds. Everyone who knocks, the door shall be open. Pwede nga, baka pastor ka, bishop ka, leader ka, matagal kang Christian. Pero bakit ka wala? Kasi hindi ka humihingi. Hindi ka nagtatanong. Hindi ka nagsisik. Hindi ka kumakatok. Pero maaari, baka meron po akong kausap, you may be a 2-day-old Christian. Pero kahit na bata ka pa, baguhan ka pa lang na Kristiyano, natuto ka na o marunong ka nang humingi. Marunong ka na mag-seek at marunong ka nang kumatok. Kaya pwede po, yung baby Christian, spiritually speaking, mas mayaman pa kaysa sa matagal na Christian. Kasi minsan, wala sa patagalan yan. Patindihan minsan ng paghingi. Amen? Kaya lagay po natin sa chat box, humingi ka na, bebe. Amen. Keep asking, keep seeking, keep knocking. Hindi ko alam kung bakit some we might say, P-months, I've been doing that, pero walang sagot ang Diyos. Wag nating sabing walang sagot ang Diyos. Baka wala pa. Pag hindi makuha sa ask, daanin mo sa seek. Kung di makuha sa seek, daanin mo sa knock. Kasi ang pangako ng Diyos, everyone who asks will receive,
Everyone who seeks will find, and everyone who knocks, the door shall be opened unto them in God's perfect time. So don't stop asking. Don't stop seeking. Don't stop knocking. Are you ready for a big idea? Kung ready na po tayo sa big idea po natin, kasi I want to make sure I have your attention kasi mahalaga po ito at patapos na po tayo. Lagay lang po natin sa chat box, ready for big idea. Para alam ko, dito talaga kayo ready. Hindi yung ready na kayo kumain, ready na kayo matulog. No? Ready na talaga kayo sa ating big idea. Kung napakinggan po ninyo yung buong mensahe po natin, hindi na po kayo magugulat sa big idea po natin kasi simpleng-simple pero napaka-powerful po ng big idea po natin. Our big idea is simply this. You are one ask away from a miracle. Naniniwala po ba kayo dyan? Why don't we do that now before we close our time together dito sa online service po natin? Now, I'm going to believe God with you. Now, I want you to pray right now. Opo, wag yung, Pimans, mamaya na, pag nag-pray ako bukas. No, right now. Habang fresh pa itong word po sa inyo, naniniwala po ako, hindi po coincidence na nanonood po kayo right here, right now. Because the word that you heard is a Rema word. It's a word in season. Pag nakarinig po tayo ng Rema word, kailangan at the very moment, now, N-O-W, now, kailangan aksyonan po natin ito. So habang fresh po yung word po sa atin, habang fresh yung revelation ng Diyos po sa atin, habang may faith na nag-a-arise po sa atin, kasi baka mamaya pag natulog ka, pag naligo ka, mamaya mawala yung rema, mawala yung freshness ng word. Kaya wag na po natin patagalin. I'm just going to believe God with you. Hindi ko man alam exactly ano ang hihingiin ninyo sa Diyos. Some of you might be asking for healing for yourself or for your loved ones. Some of you might be asking for financial provision na kailangan ninyo or for someone that you love. Or baka humingi kayo ng reconciliation sa relationship na dati close kayo. Pwedeng family, pwedeng friends, pero something happened along the way. Pero right now, you believe that God is going to do a powerful work in your relationship. Whatever it is, ask, seek, and knock. Can we do that right now? Sige po, right where you are. Huwag po kayo mahiya. Nasa bahay ka, nasa kotse ka. Kung medyo maraming tao sa paligid nyo, you might want to go to a more secluded place. Sige lang po, habang hawak-hawak ninyo yung cellphone ninyo o dala ninyo yung desktop computer ninyo. Di ko alam. So, go to that place right now para may time ka, may makafocus tayo kay God. And I'm going to believe God with you. Can we do that? Can we close our eyes and bow our heads? And I'm going to believe God with you. Kung ano man yung pinagpe-pray mo kapatid, kung anong pinagpe-pray mo kaibigan, whether it's healing, whether it's financial provision, whether it's relationship na i-restore ng Diyos, basta a miracle, you are one ask away. And wag din kayo magulat. In relation sa narinig ninyong salita, baka lang, be very sensitive right now to the Holy Spirit, pwedeng ipadaan ng Diyos ang sagot niya sa panalangin mo through another person or persons. Diba? Yan ang ginawa po ng Diyos dun sa widow, pinadaan sa kanyang mga kapitbahay yung milagro. So kung ganon, wag na po tayo mahiya, wag na po tayo matakot, tabi po natin yung pride natin, matuto po tayo to ask. You can ask God, you can ask others. And I believe in your asking, your miracle is coming. Lord, kung ano ang kailangan nung nanonood ngayon, whether they're watching this in real time or they're watching this on a delayed basis, but naniniwala kami, walang coincidence sa inyong kaharian that they're watching and listening exactly to this word because this is a word in season sa buhay nung nanonood ngayon. And Lord, whatever they're asking from you, I believe in the power of agreement. I'm agreeing with that prayer. And we are claiming the answer to that prayer right here, right now, as we ask.
So I'm believing God with you, kapatid. I'm believing God with you. We pray and ask this in Jesus' name. At tayo ay magsabi ng Amen. We want to thank you for watching sa ating online service. Bago tayo maghiwa-hiwalay, can I bless you? Bless ko lang po kayo. No? May the Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And indeed, I declare the Lord turns His face towards you. And I speak God's shalom over you, your loved ones, your family, your friends, both now and forevermore. Shalom.